ito daw ang pinakasulit na 3K phone ngayong taon. Ang tanong, totoo ba? Ito ang Tecno Spark Go 1. May malaking battery na nasa 5,000 mAh, naka-Unisoc T615 chipset, naka 120Hz IPS LCD display, merong IP54 rating, and also aesthetic na design. Maganda ba? Sulit nga ba talaga? At dapat ka bang bumili? Yan at iba pang mga tanong ang aalamin natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. So, hindi ko na kayo bibitinin mga kapare ko. So, yung pinaka-presyo talaga nito is 3,799 pesos para sa kanyang 364GB variant, and then meron naman tayong 4128 na nasa 4,000 plus pesos. So, para sa akin, mas go na lang kayo sa 128 dahil medyo konti na at hindi na rin advisable itong 64GB. Pero kung pang regalo lang naman at gagamitin nyo lang as your secondary phone, palag na kayo dito. Moving on, simulan natin pag-usapan yung pinaka-obvious sa device na to, which is yung kanyang design. Bukod kasi sa medyo unique na camera lineup nito, by the way, medyo lang, meron din tong matte finish design mga kapare ko. At kung mapapansin natin, reflective yung design na ginamit nila dito mga kapare ko. Usually, napaka-minimalist niya tingnan, pero para siyang holographic yung datingan. So parang same sila ng design pattern na ginamit sa Poco F6 Pro. At pagdating naman doon sa sinabi ko parang unique na camera placement nito, mapapansin natin na medyo hawig sila ng iPhone 13 and also ng iPhone 15. Hindi ko alam kung ano yung goal dito ni Tecno, pero para sa akin, okay naman yung looks niya kung ako yung tatanungin. Nga pala, meron nga pala tong two variant colors. Meron nga pala tong Star Trail Black and itong glittery white. Same lang sila na merong minimalist looking design. Pero para sa akin, mas okay yung white dahil mas more detailed yung design neto unlike dito sa black variant. Pero syempre, choice nyo pa rin naman yan kapare ko dahil subjective naman tong part na to. And again, kagaya ng sinabi ko, may IP54 rating na to mga kapare ko, so bali protected na to para sa spray ng tubig and also limited dust ingress. Pagdating naman sa sides nito, unahin natin yung right side. Makikita natin dito yung ating volume control and also power button. At nga pala, yung power button natin na yan is fingerprint scanner rin at the same time. At pagdating sa responsiveness, accurate naman and also responsive. Pagdating naman sa bottom side nito, makikita natin dito yung isa nating DTS speaker. Syempre, nandito na rin yung ating charging port, isang noise cancellation microphone, and also 3.5mm audio jack. Pagdating naman sa left side nito, makikita natin dito yung kanyang SIM card tray na meron 2 card slot and also meron din tayo ditong macro SD card slot. Which is maganda dahil pwede tayo magdagdag ng memory card dahil nasa 64GB lang kapare ko yung internal storage, itong lower variant niya. And last, sa top side, makikita natin dito kapare ko yung isa pa nating DTS speaker na bubuo sa 2 DTS speaker na meron tong device na to. At pagdating sa sound quality, okay naman, buo naman siya at hindi naman ganun kasabog. Yun nga lang, hindi ganun ka-okay yung kanyang treble and also yung kanyang mid. Kaya medyo mapapansin natin na mag-iiba yung sound quality pagdating sa mga pinapanood nating movies or kaya dun sa mga game na merong dialogue part or kaya kapag nanonood ka ng mga YouTube video. Pero kung gusto mo yung buo at maganda yung sound quality, baka kailangan mo tong sponsored ng video natin ngayon. Ito lang naman ang Ugreen Hi-Tone Max 5C na merong hybrid active noise cancellation feature na madalas mo makikita sa mga earphone or headset na nasa 10,000 to 25,000 pesos of SRP. At hindi lang yan, dahil meron na rin tong spatial audio feature na kung saan mas magbibigay ng mas immersive sound quality pagdating sa pinapanood mong movie and also sa pakikinig ng music. At ang maganda dito, para sa presyong 2,000 pesos, meron na siyang decent noise cancellation ability. Isama mo pa yung magandang build quality and also aesthetic design neto. Assurancy, talagang maporma tingnan. At ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang battery capability na kayang tumagal ng 75 hours kapag naka-off yung ating ANC at 45 hours naman ang tuloy-tuloy na paggamit kapag naka-on yung ANC. Kung interested kayo sa product na ito mga kapare ko, ilalagay ko yung link niya sa description, and thank you nga pala kay Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Anyway, proceed na tayo. Anyway, move na tayo sa part niyan at next natin pag-usapan yung kanyang display. Meron kasi itong 6.67-inch 120Hz IPS LCD display na merong 720p resolution display. Usually, wala namang nakakabigla dito kasi syempre, budget phone lang, kaya yung kanyang resolution is talagang 720p yan. Pero kahit na ganoon, pagdating naman sa display quality nito, unahin natin yung color reproduction, okay naman. Pero syempre, pretty average lang kapare ko yung display neto dahil nga naka IPS LCD and also 720p resolution. Pero okay naman panoodan or kaya kung magbabrowse-browse lang tayo or kaya magsa-search, manonood ng mga YouTube videos or kaya TikTok, palag pa rin tong phone na to pagdating sa display niya. At kung usapang Netflix watching, pwede rin, yun nga lang naka wideband L3 lang tayo dito. Pero kung usapang searching and also browsing kapare ko sa Facebook, Google, YouTube at kung ano-ano pa, palag din naman dahil meron tong 120Hz refresh
refresh rate. However, hindi natin nagagamit yung 120Hz neto kapag gagamitin natin sa iba't ibang mga application kasi madalas nakalimit pa rin sa 60Hz and also 90Hz kapare ko yung iba't ibang mga application. So nakadepende yun kung isusupport nila. Pero ganun pa man, medyo weird talaga yung kanyang refresh rate kasi kapag gagamitin natin to sa homepage mismo ng phone natin as in dito lang sa mismong interface niya, nasa 90Hz lang yung nare-reflect neto. Pero kapag gagamitin natin yung ibang mga features niya kagaya ng settings, dun lumalabas yung 120Hz. So para sa akin, medyo off yun and also weird kasi dapat at least sa kanyang interface or sa homepage niya, priority ang high refresh rate para kapag nag-navigate tayo, mas feel smoother and also mas maganda tingnan. At kahit dun na lang sana sa mga features and settings, gawin na lang nilang 90Hz or 60Hz. Wala namang problema. Pero ganun pa man, syempre 90Hz and 120Hz almost the same yan kapare ko dahil hindi naman natin talaga mapapansin using our naked eye kung ano yung pinagkaiba ng refresh rate nila habang gamit-gamit natin. Kaya nga kung hindi ako gumamit ng refresh rate meter, hindi ko mapapansin na meron siyang weird na limit pagdating sa homepage and also sa settings and other applications. Pagdating naman sa bezel and chin neto mga kapare ko, medyo acceptable na naman para sa presyo. Talagang malaki, hindi natin may kakailayan. Pero para sa akin, okay na yan for the price sa 3,000 pesos po. Anyway, dumako naman tayo sa performance part kapare ko ng phone na to. At simulan natin sa operating system na ginamit dito. Currently, naka iOS 14 to fresh from the box at under po ito kapare ko ng Android 14. By the way, Android Go version lang yung ginamit dito, hindi full Android version. So para hindi kayo malito, yung Android Go version is modified yan para sa mga budget level phone na kagaya na lang netong ating Tecno Spark Go 1. Meaning ito yung mas optimized and also mas magaan na version ng Android regular version na ginagamit natin currently na medyo malalaki yung consumption pagdating sa file size ng mga operating system natin. So basta itong version to is calibrated para sa mga smartphone na mabababa yung specification. At nga pala, base kay Tecno, magbibigay daw sila ng 4 years software support update para sa Tecno Spark Go 1. Which is para sa akin, maganda yon. Anyway, dumako naman tayo sa storage variant ito. Just I said, may dalawang variant lang yung storage configuration nito. Unang-una, 364 which is yung hawak-hawak nating unit at pangalawa is 4GB RAM and 128GB of internal storage. And syempre, yung pinakamasasuggest ko sa inyo is go na kayo sa 128GB of variant dahil medyo mapupuno agad talaga yung storage nito na 64 at hindi na talaga to advisable kapare ko pagdating sa ganitong mga smartphone dahil kahit konting picture lang gawin natin dito or mag-download man tayo ng ibang application or mag-download lang tayo ng resources ng game na nalalaro natin dito, matik mapupuno at mapupuno yan. Kaya go for 128. Anyway, move na tayo sa port na yan at pag-usapan natin yung may pinakamalaki talagang ambag pagdating sa performance ng isang device, which is yung kanyang chipset. Again, yung ginamit na chipset sa device na to is Unisoc T615 12nm chipset yan na binubuo ng CPU na merong 1.8 GHz max clock speed at Mali G57 MP1 GPU. At pagdating sa performance nito, usually pretty average lang dahil nakakuha tayo dito mga pare ko ng 200,000 plus and 2 benchmark score. At based na nakuha nating result dito, maaasahan lang natin to sa light and moderate gaming mga kapare ko. So wag na nating asahan na makapaglaro tayo dito ng Genshin Impact. And speaking of gaming, ito yung hinanda ko sa inyong gaming test. Tinesting ko to sa 3 laro na madalas nating nilalaro dito sa Philippines. Unang-una dyan is itong Mobile Legends. So yung pinaka-supported and pinakasaganda settings available dito is super frame rate and ultra graphics. Usually medyo na-surprise nga ako dito dahil dun sa na-review natin na gaming tablet before, hindi po supported ang ultra graphics dito sa ating MLBB. But anyway, pagdating sa performance itong device itong mga kapare ko, quite decent naman yung nakuha nating performance dito. Pagdating sa FPS natin, decent na 60 FPS yung nakuha natin pero bumababa ito ng 55 and 50. And then yung pinakamababa na nakita ko dito is pumalo ng 45 FPS nung nagkaroon ng clash. Pero don't worry, mabilisan lang naman or pitik lang naman and then bumalik din agad. So masasabi ko in overall, maganda yung kanyang performance pagdating sa MLBB. So well optimized yung kanyang chipset pagdating dito. So hindi tayo mahihirapan pero yun nga lang, syempre 60 FPS lang tayo dito and yung average FPS na nakuha natin dito is 52 to 54 FPS. Next naman na nilaro ko dito is itong HOK. Bali nakasetup tayo dito sa high FPS and then naka number 4 lang yung graphics natin and then nakasetup naman yung resolution natin sa ultra. At pagdating sa naging performance ng device ito dito, quite decent din naman yung nakuha natin. Pero unlike sa Mobile Legends na medyo mas stable sa 50 to 60 yung ating FPS, dito mas bumababa siya ng 45, 42, 43 FPS and then bumabalik din agad sa 60. So ibig sabihin may mga dip talaga na medyo malalala at ang pwede
pwede ninyong gawin dyan is iset lang sa standard yung resolution natin at hindi natin iset ng ultra. Dahil for sure, mas makakakuha tayo doon ng mga stable and also mas magandang FPS kapag maglalaro tayo nito. But in overall, masasabi ko na yung kanyang performance dito sa HOK is pretty decent at walang magiging problema. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang CODM sa gaming test natin. Kaya yung next nating sinalang dito is CODM. At low graphics and medium frame rate lang yung pinaka-supported sa settings niya dito. So ito yung phone na unang-una ko nakita na ganito lang kapara ko yung setup niya or supported settings niya sa CODM. But performance-wise, nagulat ako dahil nakakuha pa rin tayo dito ng decent 60 FPS pagdating sa gameplay. At yeah, masasabi ko na medyo stable siya dito pero kagaya lang siya ng HOK, bumababa din siya ng 47, bumababa din siya ng 43 or 42 FPS. Pero biglaan lang naman. Pero kapag walang masyado nangyayari, okay naman, maganda yung ating gameplay. Basta in overall, playable naman ang CODM dito. Yun nga lang, limited settings tayo. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung thermal. After ng one round na paglalaro sa MLBB, nakakuha tayo ng 33 to 34 degrees Celsius lang. So reasonable na yan dahil hindi naman na max out yung settings kaya hindi mahihirapan talaga to. Pagdating naman sa HOK ay nandun din, nasa 32 to 34 degrees Celsius lang din. Wala tayong naging problema din dito. At ganun din yung nakuha nating temperature pagdating dito sa CODM. Dahil kagaya nga na sinabi ko, hindi naman talaga mahihirapan yung chipset neto dahil nasa low settings lang talaga yung pwede nating i-setup sa kanila. Anyway, bago tayo pumunta sa camera part, idaanan natin ng mabilis yung iba pang specification neto. Pagdating sa mobile data, naka 2.5G to, kaso nga lang hanggang LTE o 4G lang yung nasasagap ko dito sa area. And pwede na rin naman yung kanyang mobile data connectivity pagdating dito. Pagdating naman sa Wi-Fi, naka 5G na to, kaya wala din problema. Pagdating naman sa battery, again, naka 5,000 mAh to, at pagdating sa battery consumption, pretty decent naman, pero syempre mapapacharge ka pa rin sa isang buong araw na paggamit dito. So asahan mo na itatouch mo yung charger mo at the end of the day. Pagdating naman sa charging speed neto, from 0 to 100, aabutin ka ng 1 hour and 50 minutes or mahigit kumulang 2 hours. Pagdating naman sa haptic and feedback, mas marirecommend ko na i-turn off nyo na lang para makasave kayo ng battery dahil hindi ganong kagandahan kapare ko. Anyway, move na tayo sa port na to at pag-usapan naman natin yung camera capability. Pagdating sa main camera, naka-single camera setup lang tayo dito which is 13 megapixel. Yung isa nyo nakikitang parang kamerang icon, hindi po yung camera, sensor lang yan. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, hindi siya ganong kagandahan pero para sa akin pwede na to para sa pressure niya. Wala yung saturation and also vibrant ng photo, maliban na lang kung medyo maganda yung lighting natin. Medyo soften and also wash out din yung color ng mga nakukuha nating photos dito kaya medyo hindi talaga siya ganong ka-okay pagdating sa camera. Pero just I said, for the price, hindi mo na kailangan magreklamo dito. Kung ipang-regalo mo to sa anak mo kaya sa mama at papa mo, palag na to kapare ko, walang magiging problema. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, pwede na rin mga kapare ko, maganda yung kanyang photo processing basta hanap na lang tayo ng proper source of light para makuha natin yung sharpness and also magandang detail doon sa mismong selfie natin. Kapag hindi kasi ganun kagandahan yung lighting, syempre same lang din sa main camera, soften and also nawawala yung sharpness ng photo. At pagdating naman sa video capability nito, kaya na ito mag-shoot ng 1080p at 30fps at pagdating sa quality, syempre pretty average lang para sa isang budget level phone kaya wala na tayong kailangan pang asahan dyan na super ganda talaga. Wala nga rin pala tong stabilization feature kaya talagang maalog yung video natin dito. So, yun yung full review natin mga kapare ko about sa Spark Go 1 at i-share ko sa inyo yung opinion ko and also conclusion ko about sa phone na to. Unang-una, for the price, panalo. Good siya para sa isang budget level phone. Kagaya nga na sinabi ko, meron tayong sale na pwede pang pumalo ng 2.9 to 2.7k. It depends kung mabibili nyo yun sa ganung presyo. Kasi nga, kagaya na sinabi ko, marami ng sale na paparating kaya kinakailangan nyo na lang abangan yun para mas mapamura pa dito. Ngayon, kung usapang daily driver kapare ko yung paggagamitin nyo ng phone na to, hindi ko yung marirecommend kung ako yung tatanungin ninyo. Pero kung ipang-regalo nyo yan sa mga nanay, tatay ninyo na ang need lang is call, text, and also messenger, or kaya, syempre, magpe-Facebook lang, pwede na to. So, yun lang naman yung full review natin about dito and yun din yung conclusion ko about sa device na to. In overall, panalo tong Tecno Spark Go 1. Yun nga lang, kinakailangan nyo i-consider kung bibili nyo ba siya as your daily driver, second phone, or kaya pang-regalo. Usually, papasok siya sa pang-regalong part dahil itong dalawang unit na to, pang-regalo ko, ewan ko na kung kanino. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood. This is your boy para kay Steven Tips. Peace out at sama-sama ulit sa next video. Bye!